Hello guys! Welcome to our mini vlog. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo kami dahil schedule ng Today Eco ni Even. At sa wakas ay matutuloy na din dahil alam nyo ba na 2 weeks siyang magkaubo. Dahil sa nitong mga nakarang araw kasi walang tigil kakakain ng sweets. At alam nyo naman tayong mga nanay ay marurupokwas na humingi na sila sa atin ang gusto nilang kainin. At thank you Lord dahil gumaling na siya at natuloy na nga din ang kanyang Today Eco. Araw nga pala ng Biyernes ngayon at gumising ako ng maaga para mag-isikaso ng mga dadalhin namin sa ospital. At buti na lang ay di umulan niyang araw. Thank you Lord. At ayan, paalis na nga kami niya na tumapat na kami saglit sa araw. Alam niyo naman, para kahit papaano ay may vitamin C tayo sa katawan. At habang naglalakad nga kami, natuwa lang ako sa shadow namin ni Even. At napaisip na buti pa sa anin ng matangkad tingnan, charot. At ayan, papunta na nga kami sa kayan niyan. Tignan nyo naman ang bata, buti na lang at pumayag magpababa. Bihira lang kasi ito maglakad kapag aalis kami. Gusto niya laging karga, sumasakit na kasi agad yung kamay ko. Tapos ayaw niya naman magpakarga sa papa niya. Ewan ko ba sa batang ko. At ayan, nakasakay na nga kami ng jeepnet papuntang Anonas. At ang sarap lang tingnan ng mga puno dahil kitang kita yung pagkaberde nila dahil sa sikat ng araw. At buti na lang walang traffic ngayong araw. Tingnan niyo man ang bata, nakasimangot na, di ko alam kung antok o gusto na bumaba. Nakababa na nga kami sa jeep sa oras na yan at sasakay naman kami ng Pacific Hall dahil dada naman yan ng Philippine Heart Center. At ayan, nakarating na nga kami sa Philippine Heart Center. Thank you Lord sa ligtas na biyahe. At tignan nyo naman tong bata. Alam nyo ba na once nakakita to si Even ng hagdan, ay talagang aakyatin niya yan. Kahit hindi naman talaga abot ng paa niya. Nawakan ko na nga siya dyan para siguradong hindi siya madadapa. Buti na lang ay hindi nagalit ang aling maliit. Ayaw niya kasi magpapahawak kapag ganyan. Ewan ko ba sa batang to, gusto na ata maging independent sa buhay. At hindi na nga ako nakapag-video papasok dahil baka bawal at dito ko na lang tinuloy sa pagsakay namin sa elevator. Tingnan nyo naman ang aling maliit, sinasabi ko sa kanya dyan, mag-hi siya sa camera. Buti na lang ay walang topak. Hirap kasi ito pag tinoyo na mahirap suyuin mana sa nanay. At ayan, dahil mali ng floor binabaan ng nanay nyo, napahagdan tuloy ng wala sa oras. Pagkakat namin ng 3rd floor dahil sa kabilang building pa pala ang Today Eco room. Binigay ko na si Even sa kanyang papa dahil hiningil ako agad pagkakat ng hagdan. Yun ko ba, simula nung naging nanay ako, mabilis na ako mapagod. Sinulit ko na din ang pagbibideo habang walang gwardiya at para maipakita ko rin sa inyo ang loob ng ospital. At syempre kapag naligaw ulit kami, ititinang ko ulit tong video. Yun kasi yung dahilan kaya kami napakit ng hagdan bigla. Ang fast forward ay naglalakad na nga kami yan para sumakay ulit ng elevator paakyat sa Today Eco building. Dito na nga gagawin ang Today Eco ni Even at buti na lang wala pang masyadong pasyente sa bata. Tingnan niyo naman ang aling maliit, nagutom ata sa biyahe namin kaya kumain muna siya ng tinapay na siya mismo ang pumili. Kukuha na nga din ako ng information sheet sa brown na counter para mabigyan na kami ng number at para maipila na. At sinagutan ko na nga information sheet na binigay sa akin. Mga small details lang naman ang hinihingi katulad ng pangalan ng pasyente, edad, address at yung diagnosis sa kanya at etc. At pagkatapos ko nga mag-fill up, ayan, may batang nangungulit. Gusto niya kasi kunin yung papel at CD number na hawak ko. Sabi ko bawal at baka mapunit at dahil hindi napagbigyan ang bata, ayan, nagmuryot. Ay nako Even, bakit ba naman mo sa nanay mo pagkatoyo mo? Napatanong na lang din talaga ako sa sarili ko. At sa mga oras na yan ay natawag na nga yung kanyang apelyido. Pagpasok namin sa loob, bawal kasi mag-video, ay tinimbang na siya dyan at kinuhaan din ng height. Pagkatapos ay binigyan na kami ng pamalit niyang damit para isuot. Pinihisan ko siya ng damit sa CR at ayan, natuwa ako sa itsura niya para kasing lola na maliit. Tuwang-tuwa din naman siya sa kanyang itsura pagharap sa camera. Nagbabay pa nga, akala niya ata uuwi na kami at sa kakulitan ay nauntog tuloy ang bata at napakamot na lang sa ulo ang aling maliit at naglakad na parang walang nangyari. Hinupo ko na nga muna ang bata dahil kung saan-saan nakakarating at nilaro niya muna dyan ang kanyang sarili dahil sa sobrang laki sa kanya ng damit ay di niya alam kung paano ilabas yung isa niyang kamay. At ayan, tapos na nga siya dyan ito de Eco, iyak ng iyak pagkalabas at nagsumbong kung anong ginawa sa kanya ng doktor. Basang-basa pa nga yung kanyang damit dahil sa gel na nilagay. At ayun, nandila pa nga ang bata. Sabi ko, bad yun. Chinek lang naman ni Doc if okay yung heart mo. At ayun, nagsorry naman ang bata. Ay natutuwa ako kay Even dahil sa edad niya na 1 year old ay marunong na siya magsorry pag alam niyang mali siya. Ay nakaka-proud lang bilang isang ina na marinig yun sa anak mo. Pagkatapos nga namin ma-check up ni Doc ay bumaba na kami at nakita niya na naman tong mga isda. At napatigil na naman ang aling maliit dahil gusto niya to pagmasdan. At lumabas na nga kami niyan para mag-picture ulit sa kanyang favorite spot, yung malaking puso. At ayan, pagka-uwi nga namin ay nakatulog na agad ang aking mag-ama. Napagod sa biyahe sa kakalakad kaya ayan, higa na agad ang hinanap. At kapag ganyan ang pwesto ng aling maliit ay tsak masarap talaga ang tulog niyan.
Yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Ingat and God bless!